Sa isang compound na lubhang naapektuhan ng lindol, unang rumisponde ang mga rescuer. Target nila ang isang gusali dahil may natrap ditong mga estudyante. Agad tinanggal ang mga bakal na sagabal sa kanilang operasyon. Sa ground floor, nakita roon ang isang estudyante na kunyari sugatan at hindi halos makagalaw. Ang ginawa ng mga rumisponde sa isinasagawang drill, binigyan siya ng first aid. Dinala ang mga gumanap na biktima sa treatment area. Hindi ako na yung kapatid ko. Kapatid mo yan? Si Joan pala. Sa senaryo, maraming estudyante ang tuliro dahil sa trauma na pinagdaanan. Kanina pa ako naghahanap ng tulong. Wala man lang sumasagot. Dinadaanan lang nila ako. Hindi nila hinahanap kapatid ko. Ang lahat ng ito bahagi ng massive earthquake survival and rescue studios sa Philippine University. Kabahagi nito ang Bureau of Fire Protection at ibang grupong tumutulong. Natural na raw na kailangan mabilisan ang galaw sa operasyon. Kanya-kanyang diskarte ng agad sa pagkaligtas sa mga tao at pagtatanggal sa mga bakal at kahoy na sagabal sa kanilang operasyon. Awareness po ang ginagawa namin in light of the situations going on right now all over the world. Meron po tayong mga earthquakes, tsunamis. Anumang oras pwedeng may dumating na sakuna, kaya importante magbuklod at magtulong-tulong ang mga ahensya. Sikat siya magpas. Lalo na sa ganitong pagkakataon. Gusto lang siguro namin mangyari. Photograph tayo kayo, no? Common response na ng lahat na one communication line. Ang mga estudyante kasama sa drill, kahit pagod, masaya sa naging resulta ng pagsasanay. Ang makatotohanan. So parang pag nangyari sa'yo, alam mo yung gagawin mo. Mabilis naman din po sila. Saka nakakatuwa po kasi as a team po nag-work din sila. Tapos marami din po kami natutunan na maging mas conscious po sa dapat po namin gawin, lalo sa surroundings. Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras. At yan po mga balita ng aming tinutukan sa nakalipas ang